Magandang umaga mga bata! Ang ating lesson ngayong araw na ito ay States of Matter. Objectives. At the end of the lesson, the students should be able to: Una, describe the characteristic of different objects based on the shape and space they occupy. Pangalawa, identify the pictures as solid, liquid, and gas. Pero bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw na ito, magbalik tanaw muna tayo. May papakita akong larawan at tukuyin kung ano ang mga ito. First picture, yung tatlong yan. Ano yan? Ang unang picture ay book. Tama. Pangalawa ay lamesa or table. Tama. Pangatlo ay pencil. Very good. Second picture. Ito ay juice. Tama. Pangalawa ay faucet. Very good. And next picture is, ano ito? Ball. Tama. Second, balloon. Very good. Ngayon, ating tatalakayin na ang ating lesson ngayong araw na ito. Ano nga ba ang matter? Matter is everything around you. On Earth, matter is usually found in one of three states or phases. Ang matter ay may sukat at timbang. Ito ay may tatlong uri. Ang solid, liquid, and gas. Ang solid, liquid, and gas ay may kanya-kanyang molecules. Ano nga ba ang molecules? Ang molecules ay maliliit na atom o particles na bumubuo sa isang bagay. Ating tatalakayin kung ano nga ba ang pagkakaiba-iba ng solid, liquid, and gas. Unahin natin ang solid. Ano nga ba ang solid? Solid is a state of matter with fixed shape and volume. Something is usually described as a solid if it can hold its own shape and it's hard to compress. The molecules in a solid are closely packed together. They have a high density. You can hold them. Ang katangian ng solid ay may saktong hugis, katulad ng parisukat o rectangle, circle or bilog, at tatsulok o triangle. Meron din itong saktong sukat, tulad ng maliit, malaki, manipis, at makapal. Ito ang mga halimbawa ng solid: a chair, a tree, a backpack, a hat, a car, a tennis ball, book, pencil, chair, table, birthday party cup, and relo. Ito ang mga halimbawa ng solid dahil meron itong saktong hugis at saktong sukat. Ang next naman ay liquid. Ano nga ba ang liquid? A liquid is a state of matter with a definite volume but not fixed shape. The molecules have the ability to move around and slide past each other. A liquid will take on the shape of the container. It is easier to compress than solid. Ang liquid ay walang sariling hugis at sumusunod lamang ito sa kanyang lalagyanan. Ang liquid ay natutukoy ayon sa lasa, tulad ng mapait, matamis, maalat, maasim, at saka walang lasa. Ito ang mga halimbawa ng liquid: oil, water, blood, mercury, milk, juice, vitamin, soy sauce, and vinegar. And last one ay ang gas. Ano naman ang gas? Ang gas is a state of matter with no fixed volume or shape. The atoms are much more spread out than in solid or liquid, and the atoms collide randomly with one another.
gas can be compressed much more easier than a liquid or solid. Ang gas ay mga bagay na walang sariling hugis. Ito ay anyo ng matter na naaamoy pero hindi nakikita, hindi nahawakan, hindi nalalasahan, ngunit ito ay nararamdaman. Ito ang mga halimbawa ng gas. Ang hangin. Ang hangin ay hindi nakikita, hindi nahawakan, pero nararamdaman natin. Ang helium. Ang helium ay isang uri ng hangin na nasa loob ng balloon at saka ball. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Pero bago yan, meron akong ipapagawa sa inyo. Directions. Identify each picture. Isulat ang S kung ito ba ay halimbawa ng solid. Isulat naman ang L kung ito ba ay halimbawa ng liquid. At saka J kung ito ba ay halimbawa ng gas. Okay, number 1. Ano yan? Halimbawa ng ano? Ng liquid. Very good. Kasi ito ay nalalasahan. Yan ay tubig. Very good. Number 2. Ano yan? Solid. Letter S. Kasi meron siyang hugis. Anong hugis niya? Circle. Kaya siya ay solid. Number 3. Ano yan? Letter S. Solid. Kasi meron siyang hugis. Anong hugis? Hugis, circle. Very good. And number 4. Anong matter yan? Letter J. Or gas. Kasi usok. Yung usok, nararamdaman ba natin o hindi? Very good. Nararamdaman. Kaya siya ay nabilong sa gas. And last number, number 5. Ano yan? Very good. Yan ay liquid. Kasi nalalasahan natin. Anong lasa ng ketchup? Matamis. Very good. And last one, meron akong ipapagawa sa inyo. Assignment. Gumawa kayo or mag-draw ng 5 solid, liquid, and gas. At isusumit ito sa susunod nating talakayan. Yan lamang nagtatapos ang ating lesson ngayong araw. Thank you for your listening. Bye!